Enrico. Kamusta kayong lahat at maligayang pagbabalik? Heto na naman tayo at muling i-dokumentaryo natin yung ating mga ginagawa habang day off natin o wala tayong pasok. Sabi ni Kapitan Dave na dito kami sa secret spot niya na may maraming samaral, kaya ano pang hinihintay natin? Sampa na agad tayo sa katas ng espada. At kasama ko dito si Enrico Esperat ng Aquagun Speargun, si Danny Micolob ng Katarman Spearfishing at si Kapitan Dave Sumili. Kaya pagdating natin sa spot ay load na natin agad itong 95 cm natin na spear gun na gawa ni Master Eden Palio, kasi target natin dito is mga samara lang dito sa may mababaw na area. Tapos pagbaba ko, sinalubong agad ako ng mga dikya. Ang daming dikya dito. Tapos ang hahaba pa ng mga halamang dagat, yung tinatawag naming lusay. Medyo malabo ang dagat, wala akong nakitang samaral. Kaya may nakita akong isang isda, yung saguksok. Kaso dahil nagbi-video pa ako, umalis na tuloy, hindi ko na natira. Kaya nagdesisyon kaming lumipat ng spot, pero bago yan may nakuha kami mga sea urchin, kaya titirahin muna namin to kasama si Enrico. Ay, nagulat din dito oh. Dito. Mikos. Sito. Wasing. Wasingan sa mga agad. Katong. Suka. Suwake. Mikos. Okay. Finger. Wow. Siya. Be? Gabi yung walang balot eh. Pagkatapos kumain ng sea urchin ay nagsagwan si Enrico dahil ang babaw pa ng dagat. Kaya pagdating dun sa malalim na part, drop the anchor na. At simulan na natin yung bakbakan. Dito ay may nakita ko ma'am sa Otribali, kaso huli na ng paglingon ko. Ayun oh. Papalis na. Hindi ko na natira kasi malayo na at hindi na bumalik. Kaya naisipan kong balikan pa rin dito sa spot. Baka nandun pa yon. Pero sa pagkakataong ito, ibang isda na naman ang nagpakita. Isang Spanish mackerel or king mac, kung sa Bisaya or dito sa amin tawagin ay tangigi. Kaya dahan-dahan kong nilapitan at nang makakuha na ako ng range, tinira ko na. Kaso lang, ba't ganon? Yung shooting line ko na dinima ay pumulupot dun sa rubber, hindi inabot ng shaft. Ay nako, may mga tanong talagang ganon. Ba't ganito? Ba't ganon? Hayaang buksan ang isipan sa science o agham. Naging sineskwela na tuloy. Ay, muli kong binalikan dito. Wala na akong nakita. Kaya tinira ko na yung maliliit na mga unicorn fish, yung pamilya ng mga slick o slender na hindi lumalaki, yung dilaw ang buntot. Masarap din yan sa inihaw. Pamasahe na lang kaysa wala tayong huli. Unang isda natin sa araw na ito. Ano bang tawag nyo dyan sa inyo? Paki-comment na lang kung alam nyo kung anong pangalan ng isdang yan. Tapos dito bumaba ako ulit, pero umabante na ako. Hindi ko na binalikan yung saan nakita yung king mac. May nakita akong pawikan na may malalaking nakasakay na remora. Kaya naisipan kong tirahin to dahil masarap din to sa inihaw, sabi ni Master Enrico. Pero dinahan-dahan ko, baka tamaan ko yung pawikan at hinihintay kong hindi siya dumikit. Kaya nung makakuha ko ng range, tinira ko na. Ayun oh, pumutok pa yung kinain. Sobrang positive talaga. Tapos hinila ko agad para hindi na siya dumikit. Kasi mahirap yan pag dumikit na doon sa pawikan, ang hirap na tanggalin. Baka madala pa yung pana ko doon sa pawikan. Kaya dahan-dahan tayong umangat at ating linisin o yung tinatawag nating protocol sa mga ganitong isda, gaya ng mga GT or giant Toblerone. Mga catcher talaga to, pero masarap sa inihaw. Kaya kung may mahuli kayong mga ganitong mga catcher, sa dagat pa lang, protocol na yan. Linisin na lahat, pati bituka, tanggalin lahat, walang iiwan, para at least all goods tayo pagdating na sa Chibugan. AKA fake cobia. Sabi ni Dave Sumili, sarap daw.
Ito ang fake cobia namin dahil wala kaming nakitang cobia. Ayan o, ang taba. Goods na goods. Shoutout muna natin yung ating mga kaibigan na sila Ruli Dagok Tirariray, Master Imar King Tumulak Bunyaw, Paul Jim Lumungo Akot, Dudong at Master Rimar Ulasiman Amista. Dito ay may nakita akong mga skipjack. Budlis kung tatawagin dito sa amin o giant tulingan. Pero hindi ko tinamaan kasi ang bilis lang lumangoy. Mas mabilis pa sa shop ko. Kaya umahon na lang ako. At dito ay dinaanan din ako ng napakaraming anduhaw or big mouth mackerel. Dahil sa dami nila, nalito tuloy ako kaya tumira na lang ako ng bahala. Yun no. May tinamaan pa naman. Kaso lang, napakababa yung tama niya. Kaya dinahandahan ko, baka mapunit. Pero sadyang ganyan talaga yung kapalaran. Minsan, hindi talaga para sa iyo yung isda. Napunit pa. At dito ay muli akong bumaba. Pangdagdag na rin sa huli ko. Pasensya na mga parrot lovers. Isa lang naman to. Pangdagdag na rin kasi konti lang yung huli natin. Isa lang naman. Yan yung pang-apat ko yata na isda. Parrot lovers. Isang parrot fish. May nakuha kasi kong isang isda na hindi ko na video. So, yan. Mas masarap to kaysa dyan sa buhangin. At pagkatapos ay nilagay ko na sa stringer. Ito na yung mga huli kong isda. 4 lang naman. Tapos, maghahapon na. Kaya, sampa na ulit sa katas ng espada dahil uwi na. Kaya pagdating namin sa bahay ng kapitan, lahat ng huli naming isda ay ginawa naming hapunan. Diretso na yan sa ihawan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at suporta hanggang sa susunod na pakikipagsapalaran. To God be the glory and God bless us all. Ingat po kayong lahat palagi. Masap. Ito na lang ang kwan. Bisko na lang itong higyan eh. Coke. Kumbya, hapit na malutong kumbya. Oh, kumbya oy.